programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahat sa gabing marinig. Ikaw ang Napatunayan ni Annalyn kay Carlos na karapat-dapat siyang ipadala ng Japan. At simula na ang mag-amang Justin at Eric na pabagsakin ng Apex at si Giselle. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, hindi sinasadya ni Carlos na masugatan niya si Lynette dahil sa galit nito at matinding selos niya kay RJ, ay hindi ito nakapasok ng trabaho. Pinagpahinga na lang muna siya ni Carlos, kaya pumayag naman si Lynette. Hindi naman inaasahan ni Lynette na bibisitahin siya ni Chang Susan at Josa sa bahay niya. Dahil sa nangyari kahapon na ipinag-alala ni Josa, kaya agad nilang pinuntahan si Lynette at makibalita kung inaway o sinaktan siya ni Carlos dahil kitang-kita ni Josa ang galit ni Carlos kay Lynette. Nagdahilan naman si Lynette kay Josa na naniniwala sa kanya si Carlos at naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. At dahil sobrang nag-alala si Josa kay Lynette, ay hindi niya napigilan na maikwento ito kay Annalyn. Nakiusap naman si Lynette kay Josa na kapag may nangyaring ganito, ay huwag niya nang sasabihin kay Annalyn dahil ayaw niya itong mag-alala para sa kanya. Humingi naman ng sorry si Josa kay Lynette at sabay hinawakan niya ang balikat nito nang biglang napaaray si Lynette. Ipinagtaka ito ni Josa kung bakit bigla siyang napaaray kaya naitanong ni Chang Susan kay Lynette kung may masakit ba sa kanya. Sabi ni Lynette na wala po Chang Susan, medyo masakit lang ang balikat ko ngayon kaya hindi ako nakapasok. Mawawala din to mamaya. Pero si Josa ay iba ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi siya naniniwala sa mga dahilan ni Lynette at malakas ang kutob niya na sinaktan ito ni Carlos kaya may masakit sa kanya. Hindi naman ito pinahalata ni Josa kay Chang Susan at baka mag-alala pa ito. Habang si Lynette naman ay iniba na lang ang usapan nila. Nakabilang dahon naman sa Aces Hospital ay kausap ni Annalyn si Miss Pokwang at ang handang-handa na sana itong subukan ni Annalyn kung ano ang mga natutunan niya sa mga itinuro sa kanya ni Annalyn. Nagmalaki naman si Pokwang na pinag-aralan niya talaga dahil ayaw niyang mapahiya si Annalyn kay Doc Carlos nang biglang ipinatawag si Annalyn dahil may biglaang emergency. Agad naman pumunta ng ER si Annalyn at sumama din si Miss Pokwang para makita niya kung ano ang ginagawa ng mga neurosurgeon doctor. Napabilib siya sa galing ni Annalyn kaya naman bilang pasasalamat ni Miss Pokwang kay Annalyn ay pinag-aralan niyang mabuti ang mga itinuro nito sa kanya dahil alam ni Pokwang na isang challenge ito para kay Annalyn na matutunan niya ang lahat na itinuro nito para magamit niya din sa gagawin niyang pelikula. Pagkatapos na sa ER ay nag-usap silang dalawa at sinubukan ni Annalyn si Miss Pokwang kung hanggang saan ang natutunan niya. Inisa-isa naman ito ni Pokwang kay Annalyn kaya tuwang-tuwa silang dalawa dahil madaming natutunan si Miss Pokwang. Nagpasalamat naman si Miss Pokwang kay Annalyn dahil sa galing nito bilang isang batang doktor. Nabanggit ni Annalyn kay Miss Pokwang na isa itang test para sa kanya ni Doc Carlos para makuha niya ang slot na ipapadala sa Japan dahil isa ito sa mga pangarap ni Annalyn. Sabi ni Pokwang na huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya kay Doc Carlos at sigurado ako na makukuha mo ang slot na yan at napa-cross finger si Annalyn at excited na siya na mapabilang sa mga ipapadala sa Japan. Samantala, tinawagan ni Carlos si Michael para yayain itong lumabas dahil matagal-tagal na silang hindi nagkikita at nagkakausap. Ikinatuwa naman ito ni Michael at sa wakas ay nagkaoras din si Carlos na lumabas paminsan-minsan dahil alam ni Michael na laging busy itong si Carlos. Sa bar nagkita silang dalawa at habang nagiinom sila ay nagkukwentuhan sila. Maya-maya ay naitanong ni Michael kung kamusta na si Lynette at Annalyn. Sabi ni Carlos na okay naman sila ni Lynette pero si Annalyn ay medyo hindi sila may pagkakaunawaan nang dahil sa nalaman niya na inaalok na ito ni RJ na lumipat ng Apex. At nabanggit din ni Carlos kay Michael na isa si Annalyn sa napili at ipapadala sa Japan para mag-seminar. Sabi ni Michael na hindi naman siguro gagawin yon ng inaanak ko sa'yo. Kilala ko siya, hindi yan magdidesisyon agad at malamang hindi niya iiwan ang Eastridge dahil kasama niya ang nanay niya. Sabi naman ni Carlos, kaya nga ang ginawa ko ay binigyan ko siya ng isang challenge dahil gustong-gusto niyang makasama sa Japan. Naitanong naman ni Michael kung anong challenge. Sabi ni Carlos na challenge para ipakita niya kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng slot para ipadala sa Japan. At ngayon nga ay napatunayan ito sa kanya ni Annalyn. Kaya napahanga si Carlos kay Annalyn dahil kahit anong cases ang ipahawak ko sa kanya ay kayang-kaya niya itong maipisa. Dahil ganong katalino at kagaling si Annalyn.
Ikinatuwa naman ito ni Michael dahil alam niya na magaling talaga si Annalyn at sinabihan niya si Carlos na mahal niya ang batang yan at itinuring ko na siya na parang anak ko. At saka kung ano man ang galit mo kay RJ, sana wag mong ibuntun sa kanya. Napaisip si Carlos sa mga sinabi ni Michael na tama nga naman na hindi niya dapat idamay si Annalyn sa galit niya kay RJ. Kaya nagdesisyon si Carlos na ibigay kay Annalyn ang slot papuntang Japan dahil naipasa ni Annalyn ang test na binigay niya. Kinabukasan sa East Ridge ay ipinatawag ni Carlos si Annalyn kay Doc Enriquez para sabihin sa kanya na ibinibigay ko na sa iyo ang slot para ipadala ka sa Japan dahil naipasa mo ang challenge na ibinigay ko sa iyo. Kinatuwa ni Annalyn ang sinabi ni Doc Carlos kaya pinasalamatan ito ni Annalyn. Nakangiting kinamayan siya ni Carlos at sinabi na congratulations Dr. Santos at ibinigay na ni Doc Enriquez ang memo para pirmahan ni Carlos. Nagsabi naman si Annalyn kay Carlos kung pwede niyang bisitahin ang nanay Lynette niya dahil gusto niya itong ibalita. Pumayag naman si Carlos kaya mas lalong ikinatuwa ito ni Annalyn at nagpaalam na siya. Agad nagpunta si Annalyn sa bahay ng nanay Lynette niya para ibalita sa kanya na kasama siya sa ipapadala sa Japan. Naabutan ni Annalyn na nagluluto ang nanay Lynette niya kaya ikinatuwa naman ito ni Lynette dahil binisita siya ng anak niya at sobrang miss niya na si Annalyn. Sabi ni Annalyn na may good news po ako sa inyo, Nay. Sabi ni Lynette na ano yon? Nakangiting sinabi ni Annalyn na makakapunta ako ng Japan. Kaya ikinatuwa naman ito ni Lynette dahil unti-unti nang natutupad ang pangarap ng anak niya at napayakap siya kay Annalyn nang biglang napaaray si Lynette. Ikinagulat ito ni Annalyn kaya inalis niya agad ang pagkakayakap niya kay Lynette niya. Napatingin siya sa nanay niya at nagtataka. Kaya nilapitan niya ulit ito at tiningnan niya ang braso ng nanay Lynette niya at nakita niya na may sugat ito. Tinanong ni Annalyn ang nanay Lynette niya kung anong nangyari sa kanya at kung bakit siya may sugat. Sabi ni Lynette na wala ito anak, sumabit lang ako sa isang bagay kaya ako nagkasugat. Huwag kang mag-alala, nagamot na yan ni Carlos. Kaya niyaya na ni Lynette si Annalyn kumain para hindi na ito magtanong pa. Samantala sa Apex magkausap ang mag-amang Eric at Justin sa opisina niya. Pinag-uusapan nila ang gagawin plano kung paano nila pababagsakin si Giselle at kung paano nila makukuha ang Apex na hindi nila nalalaman. Sabi ni Eric na madali natin mapapabagsak ang Apex kapag nakuha ko ang loob ng mga taong nakapaligid kay Giselle at paiikutin natin si Giselle. Kukunin ko ang tiwala niya para madali natin siyang mapasunod sa mga gusto ko. At kapag napabagsak na natin ang Apex at ganun din si Giselle, dahil buhay nila ang Apex, sabi ni Justin na eto na ang pagkakataon kong makuha ko ang nararapat para sa akin dahil hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng kasalanan niya sa akin. At eto na din ang oras na nararapat na ibibigay natin sa kanya kung ano ang para sa kanya. Ikinatuwa ito ng mag-ama dahil umaayon sa kanila ang pagkakataon. Hindi alam ni Giselle ang sariling dugo at laman lang niya ang magpapabagsak sa kanya. Tuluyan na kayang magawaan ng plano ng mag-amang pabagsakin ng Apex? Malaman kaya ni Giselle ang lahat ng plano ng mag-ama sa kanya? Paniniwalaan kaya ni Annalyn ang dahilan ni Lynette kung bakit siya nagkasugat? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.